Si Shin ay isang mahina at kaawa-awang nerd na walang ris at walang aura. Pero nagbago ang lahat nang atakihin ng isang alien na parasito ang kanyang katawan at palitan ang kanyang kamay. Kahit gusto niya itong alisin noong una, unti-unti niya itong tinanggap bilang isang kapareha at nagdesisyong lumaban laban sa iba pang mga parasito na kumakain ng tao, habang nagiging isang matinding shake magnet sa proseso. Nagsimula ang kwento nang magising si Shin mula sa kanyang pagtulog. May narinig siyang mahinang boses na nagsasabing nakakalungkot na siya ay nabigo. Natarante si Shin nang marinig ito, pero inisip niya na masamang panaginip lang yun kagabi. Inalis niya sa isip ang mga yun at bumaba para mag-almusal, kung saan tinanong siya ng kanyang mga magulang kung maayos ba ang pakiramdam niya dahil kakaiba ang kilos niya kagabi. Hindi man nang malinaw na maalala ng kaawa-awang nerd ang nangyari kagabi at nagpasya siyang laktawan ng almusal para pumasok sa paaralan. Sa daan, bigla siyang inatake mula sa likod ng kanyang crush na si Morano. Pero kusa itong naharang ng kanyang kanang kamay. Nagunat si Morano sa galing ng reflex niya, pero sinabi ni Shin na kusa lang gumalaw ang kamay niya. Sa sumunod na sandali, bigla siyang naging kakaiba kay Morano na ikinapulan nito at sinampal siya bago tumakbo palayo. Ang kanilang kaibigang si Takai ay nagsabi kay Shin na ganyan ang nagagawa ng pagiging zero sa isang tao. Pagdating sa paaralan, nakatulog si Mick dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi matapos siyang atakihin ng isang alien na parasito. Sinubukan nitong pumasok sa kanyang utak sa pamamagitan ng kanyang tainga, pero naharang yun ang kanyang earphones. Nang subukan nitong pumasok sa kanyang utak sa pamamagitan ng kanyang ilong, napabahin si Shin at nagising. Nakita niya sandali ang alien at inakala niyang ahas yun, pero bigla itong tumalon sa kanya at nagsimulang bumaon sa kanyang kanang kamay. Sa kabutihang palad, nagamit pa ni Shin ang cable ng kanyang earphones para higpitan ang kanyang braso at napigilan ang parasito na kumalat pa. Isa yon sa mga dahilan kung bakit go-ahead pa rin ang wired earphones. Dumating ang kanyang mga magulang para tingnan siya at agad sinabi ng kanyang ama na magpalit siya ng dealer dahil mukhang nakadroga siya kung nakakakita siya ng mga ahas na pumapasok sa kanyang katawan. Biglang nagising si Shin mula sa panaginip tungkol sa nangyari kagabi at nakita ang isang guro sa harap niya na galit dahil gumagamit siya ng smartphone sa klase. Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang ginawa, pero malinaw ang ebidensya laban sa kanya. Kalaunan, galit pa rin sa kanya si Morano at nagpasya si Takai na maging tagapamagitan dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng pag-iisip ni Shin. Nagdesisyon siyang umuwi ng maaga at iniisip kung may problema ba talaga sa kanyang kanang kamay o iniisip lang niya ang lahat. Sa daan, may nakita siyang isang babaeng walang pakialam na tumatawid sa kalsada habang may paparating na kotse. Agad siyang kumilos, pinrotektahan ang babae at pinahinto ang kotse gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi makapaniwala si Shin sa kanyang nagawa, pero nang tingnan niya ang kanyang kanang kamay, nakita niyang nagbago ito ng anyo at nagkaroon ng mata sa gitna. Mabilis itong bumalik sa normal, pero sapat na yon para matarante siya at tumakbo pa uwi. Inatake siya ng panik sa kanyang kwarto at sinubukan niyang saksakin ang kanyang kanang kamay, na biglang nagbago bilang isang alien na nilalang na kayang magsalita sa putol-putol na paraan, na mas maayos pa rin kaysa sa Ingles na mga gift card scammer. Sinabi nito na nabigo itong sakupin ang kanyang katawan at naging kanang kamay lang matapos itong kainin. Naisip ni Shin na baka siya ay schizo. Inatake niya ang alien na kumokontrol sa kanyang braso, pero madali nitong nabasag ang kutsilyo at itinapon yun. Pagkatapos, hiniling ng nilalang kay Shin na turuan siya kung paano magsalita dahil hindi pa siya magaling. Pero bigla itong nakatulog at bumalik sa normal ang kanyang kamay. Natarante si Shin at naghanap ng mga sagot sa internet pero wala siyang nakita. Sa huli, nagpasya siyang magkunwaring normal. Hindi niya alam na ang mga alien ay kumalat na sa buong mundo, pinapalitan ng mga tao at kinakain sila. Kinabukasan, nagising si Shin at nakita ang alien na kalmadong nagbabasa ng mga libro para matuto tungkol sa mundo. Nakakapagsalita na ito ng malinaw, nagpapakita ng matinding katalinuhan, at kaya ring magbago ng anyo. Unti-unting nasasanay si Shin sa parasito at tinanong kung alien ba ito. Sinabi ng nilalang na hindi nito alam kung saan ito nagmula at ang tanging naaalala nito ay ang mga nangyari matapos itong magising sa kanyang braso. Ang unang naramdaman nito ay pagkadismaya dahil nabigo itong sakupin ang kanyang utak. Muling natarante si Shin, pero ipinaliwanag ng alien na wala na itong magagawa dahil napalitan na nito ang kanyang braso. Kung ang uno niya ang nasakop nito, ibang usapan na sana. Sinabi ni Shin na pupunta siya sa ospital para ipaputol ang kanyang kamay, pero sinabi ng alien na masamang ideya yun dahil kumakain ito ng sustansya ni Shin at mamamatay ito kung mapuputol. Mawawala rin ang kanyang kamay na may bibig at kayang magbago ng anyo, isang blessing para sa isang tulad niya. Tinawag ni Shin itong parasito, pero iminungkahi ng nilalang na magtulungan na lang sila.
Bigla itong napagod at nakatulog muli. At bumalik sa normal ang kamay ni Shin. Kalaunan, nag-almusal si Shin at narinig ang kanyang ama na nagbabasa ng pahayagan tungkol sa serye ng malulupit na pagpatay na tinatawag na mincemeat murders. Pumasok siya sa paaralan pero naisip na dapat niyang isuko ang sarili sa pulis at sabihin ang lahat tungkol sa kanyang kamay. Pinigilan siya ng parasito, sinasabing gagawin silang eksperimento ng mga baliw na siyentipiko. Bigla nitong sinabi na may isa pang tulad nila sa malapit dahil nararamdaman nila ang brain waves ng isa't isa. Sinundan ni Shin ang direksyon kahit natatakot siya. Sa huli, nakita nila ang isang aso na kinakain ang bangkay ng isa pang aso at napagtanto niyang may parasito rin ito. Sinabi ng parasite dog na nabiguin ito at naramdaman ng alien ni Shin ang intensyon nitong pumatay. Hinayla siya nito papalayo para huminahon bago lumaban. Samantala, nagbago ang anyo ng aso at nagkaroon ng pakpak. Lumipad sa langit at hinanap sila. Natagpuan sila nito sa isang parke, pero sinabi ng alien na doon sila lalaban. Bigla itong umatake gamit ang matitigas na tentacles at tinusok ang puso ng aso sa isang eksaktong galaw, agad itong namatay. Hindi makapaniwala si Shin sa bilis ng nangyari. Pinanood ng alien ang katawan ng aso habang natutuyo ito at malamig na sinabi na natalo ito dahil kulang ito sa pag-aaral. Doon napagtanto ni Shin na ang kasama niya ay walang emosyon, parang isang insekto. Sa ibang bahagi ng lungsod, may babaeng ginugulo ng mga thug nang may lalaking dumating at pinabagsak silang lahat. Inihatid niya ang babae pauwi, pero bumalik ang mga thug at inatake siya. Tinamaan siya sa ulo, pero hindi man lang siya natinag. Sinabi niyang hindi kayang kainin ng tiyan niya ang 4 na tao ng sabay-sabay. Biglang nagbago ang kanyang mukha at tinadtad niya ang mga ito gamit ang matatalim na tentacles. Pagkatapos, binago niya ang kanyang anyo at umalis. Samantala, nagpasya si Shin na itago ang alien at huwag i-report ito dahil alam niyang nasa panganib siya kung wala ito. Nagpasya siyang pangalanan nito. Pinili ng nilalang ang pangalang Migi, na ibig sabihin ay kanan sa Japanese. Dahil kay Migi, naging mahusay si Shin sa sports at napansin ng mga babae. Nagselos ang bully sa klase dahil gusto rin ito si Morano. Sa tulong ni Takai, nagkaayos sila ni Morano at pinatawad siya kapalit ng isang date sa linggo. Napansin ni Morano na may kakaiba kay Shin. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Migi na abnormal ang tibok ng puso niya, ibig sabihin may gusto siya rito. Biglang hinamon siya ng bully, pero napigilan ni Shin ang sarili at pinabagsak lang ito gamit ang isang suntok na parang gomo-gomo no pistol. Kalaunan, pinag-usapan nila ang mincemeat murders at napagtanto ni Shin na ang mga parasito ang nasa likod nito. Ipinaliwanag ni Migi na kinakain nila ang kaparehong species ng kanilang host, kaya tao ang kinakain nila. Natarante si Shin at gustong iligtas ang sangkatauhan, pero sinabi ni Migi na normal lang yun sa kalikasan. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa halaga ng buhay. Kinabukasan, may isa pang alien na nakapansin sa kanila. Nararamdaman din ito ni Migi. Hindi nila ito makita sa mataong lugar kaya nagpasya silang pumunta sa tahimik na lugar. Gusto ni Shin na makilala ang alien para matuto pa. Kahit delikado, sa huli, dumating ang isa pang lalaki. Tiningnan niya ang kanang kamay ni Shin at agad na naisip na delikado ito dahil buo pa rin ang utak ng tao ni Shin. Kalmado siyang naglakad pasulong habang binabantaan siya ni Migi na papatayin siya kapag may ginawa siyang kainahinala. Nagalok ang lalaki at hiniling kay Migi na lumipat sa kanya, sinasabing may oras pa para baguhin niya ang kanyang host. Para patunayan ang punto niya, binago niya ang kanyang katawan, pinutol ang sarili niyang kamay. At sinabihan si Migi na pumunta sa kanya dahil mas magiging malakas sila kapag magkasama. Natarante si Shin, iniisip na baka kumampi si Migi sa kabila, pero nanatili ito. Nainip ang ibang parasite at umatake, ngunit agad na kumilos si Migi at pinabagsak siya. Nagulat ang ibang alien at hindi makapaniwalang natalo siya, at nagpasalamat si Shin kay Mig sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ngunit sumagot siya na hindi pa siya sigurado kung posible bang magpalit ng katawan, kaya yon ang mas ligtas na opsyon. Kinabukasan, nagpunta sina Shin at Morano sa kanilang dessert date, at habang nag-uusap, sinabi ni Morano na natatakot ang kanyang mga magulang dahil sa mga mincemeat murders. Tahimik na inisip ni Shin kung paano siya magre-react kung sasabihin niya rito ang tungkol kay Migi. Naglakad sila sa isang parke pagkatapos noon at nakakita ng grupo ng mga batang lalaki na nagbabaon ng isang pusa sa buhangin at binabato ito para sa kasiyahan. Nasaktan si Morano sa nakita at sinabing hindi niya kayang panuorin yun. Gusto na niyang umalis, pero ipinakita ni Shin na may gininto ang puso siya tulad ni Superman. Lumapit siya at iniligtas ang pusa, sinabihan ng mga batang tumigil sa pananakit ng mga inosenteng nilalang. Tinawag siya ng mga bata na boomer dahil sa pag-istorbo sa kanilang kasiyahan at binato siya habang tumatalikod siya.
Pero nasalo ni Miggy ang lahat ng bato. Pagkatapos, tinignan sila ni Shin ng matindi na labis nilang kinatakutan kaya tumakbo sila palayo. Sapat na yun para mapahama si Morano, na hinawakan ang kamay ni Shin, ngunit may nagsabi sa kanyang instinct na may mali, kaya lumipat siya mula sa kanang kamay papunta sa kaliwa. Lumipas ang ilang araw at patuloy na dumarami ang mga kaso ng mincemeat murders. Naiinis si Shin sa balita at napapansin ni Morano na lalo siyang nagiging malayo at kakaiba araw-araw. Isang araw habang papasok sa paaralan, biglang nakaramdam si Miggy ng isa pang parasite sa malapit. Naging alerto si Shin nang marinig ito, pero nang ituro ni Miggy ang gusali ng paaralan, lalo siyang nataranta. Sa paaralan, balis ang hinanap ni Shin ng parasite sa mga pasilyo, at binalaan siya ni Miggy na huwag kumilos ng kainahinala dahil baka maramdaman din sila ng parasite. Maya-maya, may ipinakilalang bagong guro sa klase bilang si Miss Temia, at sa sandaling umakyat siya sa entablado. Kinumpirma ni Miggy na siya ang parasite. Mas malala pa, siya ang magiging homeroom teacher ni Morano. Hindi mapalagay si Shin nang marinig yun, at muling binalaan siya ni Miggy na huwag tumingin kay Temia. Pero hindi niya napigilan ang sarili, at napansin siya ng babae, na napagtantong isa rin siya sa kanila. Kalaunan sa sports class, sinabi ni Miggy kung gaano katalino si Temia dahil napanatili niya ang identidad at posisyon ng kanyang host sa lipunan at nagtatrabaho pa bilang guro. Iniisip ni Shin kung balak nitong kainin ang lahat sa paaralan. Ngunit sinabi ni Miggy na hindi nito gugustuhin masira ang kanyang cover kaya hindi ito kakain ng mga taong malapit sa kanya. Sa klase, habang nagtuturo si Temia, nakatulog si Miggy at natarante si Shin dahil akala niya nasa panganib siya. Nahirapan siyang tapusin ang klase. Pagkatapos ng klase, pinapante siya ni Temia sa opisina. Tinukso siya ng ibang lalaki, sinasabing pinapansin siya ng mommy teacher, at napasigaw si Shin dahil hindi nila alam kung gaano siya kalalim sa problema. Pumunta siya sa opisina at sa kabutihang palad ay nagising si Miggy sa tamang oras. Pagpasok nila, diretsyong nagsalita si Temia. Kalmado niyang tiniyak kay Shin na wala siyang balak makipaglaban. Sa halip, inanyayahan niya itong magkita pagkatapos ng klase para sa mas maayos na pag-uusap. Agad pumayag si Miggy, pero nagduda si Shin, iniisip na baka bitag yun. Sinabi ni Temia na kung gusto niya siyang patayin, ginawa na niya yun, at ibinunyag na interesado lamang siya sa kakaibang ugnayan nila. Nangako siyang magpapalitan sila ng impormasyon at posibleng magtulungan sa hinaharap. Pagkatapos ng klase, pumunta si Shin para makipagkita sa kanya, pero biglang nakaramdam si Miggy ng dalawang parasite na papalapit. Muling nataranta si Shin, ngunit hindi pa matiyak ni Miggy kung bitag ito. Dumating si Temia kasama ang isang lalaki na tinawag niyang Mr. A dahil wala itong pangalan at personalidad. Tumaas ang tensyon sa pagitan niya at ni Miggy. Pero pinakalma yun ni Temia, sinasabing walang saysay ang mag-away. Umupo silang lahat para mag-usap, at tinanong ni Temia si Shin kung ano sa tingin niya ang uri nila. Direktang sumagot si Shin na sila ay mga halimaw na kumakain ng tao. Naiintindihan ni Temia kung bakit niya yun nasabi, pero naniniwala siyang higit pa sila roon. Bigla niyang ibinunyag na may nangyari sa kanila ni Mr. A ilang linggo na ang nakalipas at buntis na siya ngayon. Natulala si Shin sa takot at tinanong siya ni Temia kung anong klaseng nilalang ang lumalaki sa loob niya. Sumagot si Miggy na ito ay normal na sanggol ng tao at kinumpirma yon ni Temia na tila nalilito rin. Tumanggi si Shin na magbago ng pananaw dahil doon naniniwalang mga halimaw pa rin silang kumakain ng tao. Habang nag-uusap sila, nainip si Mr. A at tumayo. Sinasabing wala siyang pakialam sa ganitong diskusyon at magpapatuloy siyang pumatay at kumain ng tao gaya ng dati. Nakita na niya si Shin bilang banta at nagpasya siyang patayin ito sa lalong madaling panahon. Pagalis niya, binalaan ni Temia si Shin na huwag siyang galitin dahil kaya niyang pumatay ng buong klase. Kasama si Morano na alam niyang may gusto si Shin, pero tiniyak niyang sa ngayon, mas gusto niya ang kapayapaan at itago ang kanyang identidad. Kinabukasan sa klase, binanggit ni Takay na nakita niya si Shin sa bus noong nakaraang gabi. Sinabi niyang nag-aalala sila ni Morano, pero itinago niya ang katotohanan. Biglang bambulong si Miggy na inaatake sila. Napansin din ni Temia na si Mr. A na ang nasa loob ng paaralan. Kalmado niyang pinayagang mag-self-study ang klase at lumabas. Samantala, nagsimula ng pamamaslang si Mr. A at nagpasya si Shin na pigilan siya. Hinala ni Miggy na hindi makikialam si Temia dahil masyado siyang lohikal at manunood lang. Maya-maya, may anunsyo sa intercom na lumikas agad ang mga estudyante. Iminungkahi ni Mig na gamitin ang kaguluhan bilang panangga at umatake, pero nagalit si Shin at tumangging gawin yon dahil hindi makatao. Sa halip, tumakbo siya mag-isa pataas, ngunit nakasalubong niya si Morano.
Hinawakan siya nito, pero sinigawan niya ito na lumayo sa kanya. Nakarating siya sa isang bakanteng silid-aralan. Sinabi ni Miggy na mas epektibo ang naunang plano, pero iginiit ni Shin na lalaban siya bilang tao. Naiintindihan ni Mig na emosyon ang nagpapatakbo sa mga tao kahit madalas itong nagiging kahinaan. Mabilis na gumawa si Shin ng harang gamit ang mga mesa at upuan, at tinanong si Miggy kung galit ito sa kanya. Binaliwala yun ni Miggy at nagplano na ng susunod na hakbang. Sinabi niyang ang kaibahan nila kay Mr. A ay dalawa sila at kayang hatiin ang gawain. Ginawa niyang matulis na sandata ang paa ng upuan at ibinigay kay Shin. Sinabi niyang minamaliit ni Mr. A ang mga tao, at kung makakagulat si Shin, mananalo sila. Nakinig si Shin, itinago ang sandata sa manggas, at biglang bumagsak si Mr. A mula sa bintana, ginawang parang kulungan ang harang. Sinabi ni Mr. A na wala ng silbi ang katawan ni Shin maliban sa kanang kamay, at totoo yun. Pero naalala ni Shin ang babala ni Miggy, kung magpapanik siya, mahahadlaman din si Miggy. Kaya pinakalma niya ang sarili. Biglang umatake si Mr. A at hinarang ni Miggy ang lahat. Naalala ni Shin ang plano magpanggap na umaatake habang nagtatanggol. Dahil minamaliit siya, hindi siya papansinin. Dahan-dahan siyang lumapit at sinaksak si Mr. A sa dibdib, huli na ang lahat. Tumama ang atake sa mahalagang ugat at mabilis na umagos ang dugo. Kahit ganoon, nagawa pa niyang itulak si Shin at pigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang bakal. Sinabi ni Miggy na tapusin na siya, pero ayaw ni Shin dahil ayaw niyang pumatay. Ipinaliwanag ni Miggy na hindi ito tao. Samantala, hindi makapaniwala si Mr. A na mamamatay siya sa kamay ng tao. Nagpasya siyang humanap ng bagong host at lumapit kay Tamiya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, pinasabog ni Tamiya ang silid gamit ang oxygen, pinatay siya bago dumating ang pulis. Na-trauma si Shin sa nangyari at hindi pa rin matanggap na nasaksak niya ang katawan ng tao. Samantala, nagkaproblema si Tamiya sa paaralan dahil hindi niya sinasabi kung sino ang ama ng kanyang anak. Nagdesisyon siyang umalis at baguhin ang identidad. Bago umalis, sinabi niya kay Shin na dahil iiwan na niya ang identidad na yon. Wala na siyang dahilan para buhayin pa ang mga tao sa paligid niya, kabilang siya roon. Natarante si Shin at tinanong kung bakit kumakain ng tao ang mga parasite. Sinabi niyang nabubuhay si Miggy sa nutrients ng dugo, kaya maaaring mabuhay din ang iba sa ibang pagkain. Sinabi ni Tamiya na maaaring tama siya, pero ang pagkain ng kapwa ay likas sa kanila, tulad ng paglipad sa mga bubuyog at paggawa ng sapot ng gagamba. Naniniwala siyang lahat ng buhay ay may layunin at nang sakupin niya ang katawan ng tao. Naramdaman niyang iyon ang layunin niya, kumain ng tao. Takot na takot si Shin, pero tinanong pa rin niya kung ano ang balak niya sa kanyang sanggol. Sumagot si Tamiya na ipapanganak niya ito at gagamitin sa eksperimento, at kung wala itong silbi, kakainin niya. Galit na galit si Shin, at naramdaman ni Tamiya ang kanyang intensyon. Nag-transform siya para labanan siya at napagtanto ni Miggy na wala silang posibleng panalo laban sa kanya dahil kaya niyang mag-morph sa dalawang pattern ng sabay. Ibig sabihin mas evolved siya kaysa sa kanya. Gayunpaman, biglang napagtanto ni Tamiya na hindi na purong tao si Shin, at nagpasya siyang hayaan siyang mabuhay para mas marami pa siyang matutunan mula sa kanya. Nang gabing yun, binisita siya ng ina ng totoong Tamiya, na napagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang kanyang anak. Tinanong niya kung sino ba talaga siya at nasaan ang kanyang anak, at nagulat si Tamiya dahil hindi niya inakalang kayang makita ng isang ordinaryong tao ang kanyang perpektong disguise. Nagpa siya ang matandang babae na tawagan ng pulis, pero pinatay siya ni Tamiya bago pa yon. Gayunpaman, ngayon ay na-curious siya kung may espesyal bang kakayahan ng babae na dapat sana ay mas pinag-aralan niya. Samantala, nang magising si Shin kinaumagahan, napansin niyang nawawala si Miggy sa kanyang katawan. Natarante siya, ngunit nalaman niyang humiwalay si Miggy sa kanyang katawan at naglalakad-lakad lang sa loob ng kwarto. Mabilis na bumalik si Miggy sa kanyang katawan at sinabi na natuklasan niyang kaya niyang gumalaw kahit hiwalay siya rito, ngunit hanggang 3 minuto lang ang limit niya sa bawat pagkakataon. Nagtaka si Shin kung plano ba nitong kontrolin ang kanyang utak. Sinabi ni Miggy na hindi yun posible dahil nag-mature lang siya bilang isang braso, kaya hindi niya kayang kontrolin ang utak. Gayunpaman, natakot si Shin na baka ang ibang parasites na kayang kontrolin ang utak ay pwedeng magpalit ng ulo. At naniniwala si Miggy na posibleng totoo yun. Pagkatapos ay pumunta siya para mag-almusal at nalaman niyang plano ng kanyang mga magulang na magbiyahe. Sinabi ni Shin sa kanila na napakadelikado pumunta sa mga hindi kilalang lugar sa panahong tulad dito, at handang makinig ang kanyang ina at kanselahin ang biyahe. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung may bumabagabag ba sa kanya kamakailan. Pero ayaw niyang pag-usapan yon. Kaya bigla siyang umalis papuntang paaralan.
Ang dahilan kung bakit tinatago ni Shin si Miggy sa kanyang mga magulang ay dahil natatakot siyang patayin ni Miggy ang kanyang mga magulang nang walang pag-aalinlangan. Dahil ang iniintindi lang nito ay ang sarili nitong kaligtasan at wala itong pakialam sa emosyon ng tao. Sa kabilang banda, sinabi ng ama ni Shin na si Kazuo sa kanyang ina na si Nibuko na masyado siyang overprotective sa kanilang anak. At baka naiilang ito dahil sa peklat sa kanyang kamay. Malinaw na naaalala ni Nibuko ang araw noong nasa middle school pa si Shin at humingi ito sa kanya ng mga aluminum plates para sa isang science experiment. Nadapa siya habang kinukuha ang mga iyon mula sa mataas na estante at muntik nang matapan sa kanyang ulo ang isang kaserola ng kumugulong mantika. Nailigtas siya ng mabilis na reflex ni Nibuko, ngunit malubha namang napaso ang kanyang kamay noong araw na iyon. At iniisip ni Kazuo na ayaw na ni Shin na makadagdag pa sa problema niya dahil nakakaramdam siya ng guilt tungkol sa pangyayaring iyon. Samantala, nagsimulang magsaliksik si Miggy tungkol sa mga baril para sa hinaharap. Sinabi niya kay Shin na hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa kanyang mga magulang dahil mukhang nakatuon ang mga parasite sa mga lungsod kung saan maraming tao na maaari nilang gawing biktima, at kadalasan ay pinupuntirya nila ang mga taong nag-iisa. Naniniwala siya na mas ligtas ang mga magulang ni Shin sa kanilang biyahe sa tabing dagat kaysa dito. Napanatag si Shin nang marinig ito, pero biglang pumasok ang kanyang ina at dali-dali niyang itinago si Miggy. Tinanong siya nito kung sino ang kausap niya. Sumagot siya na kinakausap niya lang ang sarili niya at sinigawan pa niya ito na kumatok muna sa susunod. Medyo nalungkot si Nibuko nang marinig yun at umalis ng kwarto, sinasabing sinigawan siya ng kanilang anak. Sinabi ni Kazuo na baka naistorbo niya ito habang nagsasarili, na maaaring paborito ko ng bagong paraan para ilarawan ang gawaing yun. Nang araw ding yun, sinabi ni Shin sa kanyang mga magulang na nagbago ang isip niya at sa tingin niya ay magandang ideya na ituloy nila ang biyahe. Ngunit si Nibuko ay hindi papayag sa pabago-bago niyang ugali at pinagalitan siya, tinatanong kung ano bang problema niya. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing para bang hindi na siya ang kanyang anak. Ayaw pa rin sabihin ni Shin ang tungkol kay Miggy, kaya sinabi niya na natatakot lang siyang malungkot kapag wala sila, pero naisip niyang pwede naman siyang mag-imbita ng mga kaibigan kung masyado siyang malungkot. Bumalik siya sa kanyang kwarto matapos iyon at naniwala ang kanyang mga magulang na nagsasabi siya ng totoo. Makalipas ang isang linggo, umalis sila para sa kanilang biyahe at sobrang excited si Nibuko dahil ilang taon na rin siyang hindi nagkakaroon ng mahabang bakasyon. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nagdadala sa kanyang bagong girlfriend para mag-drive. Ngunit ang hindi niya alam ay isa itong parasite. Hindi nito naiintindihan ang mga simpleng bagay ng tao tulad ng kung paano gumagana ang seatbelt at nadidistract siya habang nagmamaneho, na naging dahilan para mahulog ang sasakyan pababa ng burol. Pareho silang malubhang nasugatan dahil dito. At nang mapagtanto ng parasite na hindi na mabubuhay ang katawan ng host, desperado itong umatake sa lalaki at kinuha ang kanyang katawan. At kahit hindi perpekto ang pagkuha, kahit papaano ay nakakagalaw na siya. Bumalik sa bahay, papunta si Shin sa paaralan nang tanungin niya si Miggy kung ano ang ibig sabihin ni Temiya nang sabihing hindi siya puro. Ipinaliwanag ni Miggy na may ilang cells niya ang napunta sa bloodstream ni Shin at umabot pa sa kanyang utak, kaya may mga bahagi sa kanya na nagbago na. Nagulat si Shin dito at sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na normal pa rin siyang tao. Bigla niyang nadatna ng isang grupo ng mga tao na binubugbog ang bully sa paaralan. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit sinuntok din siya at pinagsabihang umalis. Gayunpaman, naalala ni Shin ang sinabi ni Miggy noon na ang kaibahan ng mga tao sa parasites ay ang kakayahan nilang kumilos para sa iba kahit walang kapakinabangan sa kanila. Gusto niyang patunayan sa sarili na tao pa rin siya, kaya muling ipinagtanggol ni Shin ang bully. Sinuntok siya ni Mitsuha, ang leader ng mga goons, ngunit bago pa magising si Miggy, isang babae na nagngangalang Kana ang pumasok at sinabihan ang kanyang grupo na tumigil. Tinanong ni Kana si Shin kung tanga ba siya. Ngunit nang titigan niya ito ng mabuti, may naramdaman siyang kakaiba sa loob niya. Bigla niyang napansin ang presensya ni Mid at tinanong si Shin kung ano ba talaga siya bago siya natakot at mabilis na umalis. Sa paaralan, nakakuha si Shin ng maraming atensyon at papuri dahil sa pagtulong niya sa kaklase, at sinubukan niyang magpaka-humble dahil isa rin yun sa mga katangian ng tao. Kalaunan, pauwi, nagkita sina Shin at Morarano kay Kana, na kumuha ng litrato nila at tinanong kung bakit hindi siya tumakbo kanina. Sinabi ni Shin, ganun lang talaga ang ginagawa kapag may kaklase kang nasa panganib. Pero tinawag siya ni Kana na poser at sinabing nagpapanggap lang siyang moral pero malamang may tinatago. Umalis si Shin, ayaw nang makipagtalo pa, pero alam niyang hindi rin naman mali si Kana. Samantala, nagseselo si Mitsuha dahil binibigyan ni Kana ng pansin si Shin dahil may gusto siya rito, kaya nagpasya siyang gumanti. Binugbog nila ni kanyang grupo si Shin at kinidnap si Morarano,
At kahit papaano ay nasundan sila ni Shin. Dinala nila siya sa parehong lugar na pinuntahan nila kaninang umaga at sinabi ni Shin na pakawalan na si Murarano. Ngunit hindi siya pinansin ng mga goons at sinimulan siyang bugbugin ni Mitsuha. Gusto ni Mig na lumabas para tumulong, pero pinigilan siya ni Shin dahil gusto niyang harapin ito mag-isa tulad ng isang tunay na lalaki. Kahit halatang dehado siya, patuloy na lumalaban si Shin. Sinabi ni Miggy na mas malalakas ang lahat ng nandito kaysa sa kanya at hindi siya mananalo laban sa kanila. Ngunit wala itong pakialam si Shin dahil ang mga tao ay lumalaban para sa mas malalaking bagay kaysa sa sarili nila. Sinubukan niyang lumaban pero muli siyang na-corner na nag-trigger sa reflex ni Miggy na protektahan siya at muntik na siyang mabunyag. Sa kabutihang palad, dumating si Kana at pinahinto ang lahat. At sa sumunod na sandali, dumating ang ilang mga lalaki mula sa paaralan ni Shin at nagkaroon ng gulo laban sa grupo ni Mitsuha. Sa kaguluhan, nakatakas si Shin kasama si Murarano at inihatid siya nito pauwi. Ginamong nito ang kanyang mga sugat at sinabing ang astig niya kanina habang nakasandal sa kanyang balikat. Umasa si Shin at tinanong kung gusto nitong magstay over dahil wala ang kanyang mga magulang, ngunit umuwi rin ito. Nadismaya si Mig at sinabing gusto niyang obserbahan ang reproduction ng tao. Sinabihan siya ni Shin na tumahimik at matulog, ngunit biglang dumating si Kana at tinanong kung sino ang kausap niya. Iniiwasan ni Shin ang tanong at humingi ng paumanhin si Kana para kanina. Sinasabing gusto niyang maging magkaibigan sila. Pumayag si Shin dahil wala naman siyang nakikitang masama doon. Ngunit nang magkamay sila, may naramdaman si Kana na kakaiba sa kanyang kanang kamay. Napansin ni Shin ang kanyang pagkailang at agad siyang umatras, pumasok sa bahay kung saan sinabi ni Miggy na lumayo siya kay Kana dahil masyado itong mapagmatsyag. Pakiramdam niya ay kaya nitong maramdaman ang wavelength na inilalabas ng mga parasite para mahanap ang kapwa nila. At kahit may katulad na kakayahan si Murarano, mas malakas ang instinct ni Kana kaysa sa kanya. Naniniwala siya na talagang mapanganib ang babaeng ito at sumang-ayon si Shin. Sa ibang lugar, ang parasite na kumontrol sa katawan ng lalaki matapos ang aksidente ay nahihirapan dahil hindi ito sanay na maging lalaki. Gusto nitong bumalik sa katawan ng babae at nagpa siya itong kunin ang unang babaeng makikita niya. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kalayo ang mga magulang ni Shin mula sa halimaw habang tinatamasa nila ang paglubog ng araw sa isang bangin. Biglang lumitaw ang halimaw at kinuha ang ulo ni Nebuko sa harap ni Kazo. Kalaunan, nakatanggap si Shin ng tawag mula sa sugatang si Kazo na nagsabi tungkol sa halimaw na umatake sa kanyang ina at sinabing kailangan niyang pumunta sa pulis. Pagkatapos noon ay pinutol niya ang tawag at natarante si Shin. Natatakot siya na ang halimaw ay isang parasite na umatake sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya alam kung nasaan ang mga ito ngayon. Nakatulog siya habang naghihintay ng balita at nagkaroon ng masamang panaginip. Ngunit nang magising siya kinaumagahan, sinabi ni Miggy na may alien dito. Nagalit si Shin at sinabing nasa panganib ang kanyang mga magulang dahil sinabi ni Miggy na magiging ligtas sila malapit sa beach. Sumagot si Miggy ng malamig na logika, sinasabing ang mungkahi niya ay batay sa probability at hindi niya kailanman sinabing 100% sigurado yun. Pagkatapos ay sinabi niyang mag-focus si Shin sa laban sa harap nila at kumuha si Shin ng kutsilyo para gawin ang kanyang parte. Kahit iniisip ni Miggy na hindi na kailangan ang tulong niya sa pagkakataong ito, biglang nag-unlock ang pinto at nagtaka si Shin kung paano nabuksan ng alien ang kandado ng kanilang bahay. Pumasok ang alien at naghanda si Shin na lumaban, ngunit lubos siyang nabigla nang makita niyang ang kanyang ina ang pumasok. Kahit alam niya ang katotohanan sa loob-loob niya, hindi niya ito matanggap. Binati niya si Nebuko na umuwi ng litong-lito at nanininig, tinatanong kung bakit hindi siya kasama ng kanyang ama. Tahimik na sinabi ni Miggy na hindi yon ang kanyang ina kundi isang parasite. Ngunit tumanggi si Shin na paniwalaan ito. Sinabi ng alien na marahil ay namatay na ang lalaki bago pa ito makauwi at mabuti yun para sa kanya. Sa kanyang paggalito, itinapat ni Shin ang kutsilyo kay Miggy, pinipigilan itong mag-transform. Tinawag niya ang kanyang ina, desperadong maniwala na nandoon pa rin siya. Sinabi ni Miggy na wala na siya. Ngunit nawala ng kontrol si Shin at nagbanta na puputulin niya ang kanyang kanang kamay kung magsasalita pa ito ng kahit isang salita laban sa kanya. Ang emosyonal na nabiglang si Shin ay nagsabing ni hindi man lang siya nakahingi ng maayos na tawad sa kanyang ina dahil sa pagkasunog ng braso nito noong bata pa siya. Ngunit ang parasite ay walang pakialam. Nagbago ito ng anyo at sinaksak siya diretso sa puso at hindi nakareact si Miggy sa oras dahil sa kutsilyo. Bumagsak si Shin sa lupa, hindi pa rin matanggap na ang kanyang ina ay naging isang parasite. Iniwan siya ng parasite na parang patay, sinabihan si Miggy na namatay na ang kanyang host at susunod na rin siya dahil iyon ang kapalaran ng mga nabigong kunin ang utak.
Gayunpaman, napagtanto ni Miggy na may pagkakataon pa siyang iligtas siya. Sira ang puso ni Shin. Kaya gumawa si Miggy ng bago, inilagay ito sa loob ng kanyang dibdib, at mano-manong pinatibok ito. Kahit nananatiling walang malay si Shin, pumasok siya sa katawan ni Shin upang patuloy siyang pagalingin ng dahan-dahan habang ibinabalik din ang sarili niya sa kanang braso na tumagal ng matagal. Dahil dito, ilang araw na hindi pumasok sa paaralan si Shin, at nag-alala si Murano kaya nagpasya siyang bisitahin ang bahay nito upang kumustahin siya. Samantala, patuloy na pinapagaling ni Miggy si Shin at pinapakain pa siya habang natutulog. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagising si Shin, bagaman napakahina na niya ngayon. Napansin niya na hindi na niya kailangan ang kanyang salamin na ikinagulat niya. Nagpasya siyang maghilamos at doon niya nakita ang isang peklat sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya ng buong insidente. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso at tunuyang bumigay. Ngunit biglang tumunog ang telepono at sinagot niya ito upang marinig na na-admit sa ospital ang kanyang ama. Natuwa si Shin na buhay pa ito at agad na tumakbo upang makita siya. Sa labas, naghihintay si Morano. Nang makita niya si Shin, sinabi niyang nag-aalala siya para sa kanya. Ngunit tila malamig si Shin at sinabi lamang na nasugatan ang kanyang ama at pupuntahan niya ito. Nang sabihin niya na ang kanyang ina ay malamang na mag-isa itong hinaharap, mas lalo itong nakasakit kay Shin. Ngunit umalis siya at sinabing hindi muna siya babalik sa paaralan. Nag-aalala si Morano at tinanong kung babalik pa siya. Ngunit isang malungkot na ngiti lamang ang ibinigay ni Shin bago umalis at nanumpang papatayin ang parasite na kumuha ng anyo ng kanyang ina. Sumakay siya ng tren at iniisip kung paano mahahanap ang alien bago nito matagpuan ang kanyang ama. Samantala, nasa ospital si Kazuo at dumating ang pulis upang magtanong tungkol sa insidente at sa kanyang asawa. Sinabi niyang namatay si Nabuko, ngunit sinabi ng mga pulis na buhay pa ito at bumalik sa hotel at nag-check out nang wala siya. Natarante si Kazuo at sinabing impostor ang babaeng yon, ngunit sinabi ng pulis na ang marka ng paso sa kanyang kamay ang nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng isang psychiatrist kay Kazuo na bumalamang ito ng trauma mula sa aksidente kaya siya nakakakita ng kung ano-ano at kahit paano ay napaniwala siya nito. Di nagtagal, dumating si Shin sa ospital at nang pumasok siya sa silid. Nagulat ngunit natuwa si Kazuo na makita siya. Sinubukan ni Shin na pag-usapan ang nangyari sa kanyang ina ngunit hindi niya magawang magsalita dahil sa sakit. Kahit wala siyang luha, biglang sinabi ni Kazuo na nawawala si Nabuko mula pa noong aksidente. Nagunat si Shin at pinaalalahanan siya tungkol sa halimaw. Ngunit sinabi ni Kazuo na nauntog siya at baka nalilito lamang. Nawala sa sarili si Shin at iginiit na pinatay ng halimaw si Nabuko. Ngunit sinabi ni Kazuo na nagkamali siya ng sinabi sa telepono at naapektuhan lang ang kanyang alaala. Muli silang nagtalo, ngunit pinagalitan siya ni Kazuo habang pinipigilan ang luha. Doon napagtanto ni Shin na alam ng kanyang ama ang katotohanan ngunit itinatago ito. Mas lalo siyang naging determinado na hanapin at harapin ang alien, ngunit nauunawaan niyang hindi niya maaaring sabihin sa iba ang tunay na nangyari. Sinabi niyang mananatili siya sa ospital. Ngunit sinabi ni Kazuo na magiging hindi komportable yon at iminungkahi ang isang malapit na hotel na 300 metro lamang ang layo. Pumayag si Shin, ngunit nag-aalala siya dahil yon ay nasa saklaw ng pagtukoy ni Miggy sa mga kaaway. At sa kasamaang palad, natutunog pa rin si Miggy. Sa hotel, nakilala ni Shin ang isang babaeng nakita niya sa tren at pinapasok siya nito. Binabantayan niya ang ospital mula sa kanyang silid habang napapansin niyang mas lumakas na ang kanyang pandinig at iba pang pandama. Kalaunan, nagising si Miggy at sinabi kay Shin na naayos na niya ang kanyang katawan. Ngunit pareho na silang nagbago at ngayon ay may kahinaan si Miggy, kailangan niyang matulog ng 4 na oras kada araw. Sinabi ni Shin na dati rin siyang natutulog ng mas maaga. Ngunit sinabi ni Miggy na hindi na siya madyay gising kapag may panganib, at kung umatake ang kalaban sa panahong yon, pareho silang mamamatay. Tinanong ni Shin kung bakit hindi niya ito sinabi noon, at ipinaliwanag ni Miggy na matapos mamatay ang kanyang ina. Sinisisi na ni Shin ang lahat ng parasite, kabilang siya, kaya delikadong ipakita ang kanyang kahinaan. Ngunit na yun ay mas delikado kung patuloy niya itong itatago. Sinabi ni Shin na hindi niya tinitingnan si Miggy bilang kaaway dahil iniligtas siya nito. Ngunit tulad ng isang sunere, sinabi ni Miggy na ginawa niya yun para sa sarili niya. Kinabukasan, mas maayos na ang itsura ni Shin at pumunta siya sa ospital upang kumustahin ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagbantay habang natutulog si Miggy. Lumapit ang babaeng si Maki at tinanong kung may nobya siya. Ngunit bago makasagot si Shin, nagbabala si Miggy na may nakita siyang parasite sa dalampasigan. Agad na tumakbo si Shin papunta roon at sinabi ni Maki na may pader na humaharang sa daan. Ngunit masyado siyang mabilis para makinig.
Tinanong ni Miggy kung handa na ba talaga siyang patayin ang babaeng may mukha ng kanyang ina. Saglit na tumigil si Shin at sinabing sigurado siya dahil hindi niya hahayaang makapatay pa ito ng iba. Naabutan siya ni Maki at sinabing kailangan nilang umikot sa pader. Ngunit sinabi ni Shin na madali lang yun at tumalon siya pataas ng walang kahirap-hirap. Nakita niya ang isang taong naglalakad pababa sa pader at napagtanto niyang isa itong Terracite. Hinabol niya ito ng puno ng galit at handang patayin. Ngunit nang maabute niya ito, napagtanto niyang hindi ito sinuko. Isang lalaki ito at nagulat si Shin. Ngunit sigurado siyang isa rin itong alien. Kaya naghanda siyang patayin ito, ngunit nagpanik ang lalaki at nakigusap na tumigil siya. Biglang pinigilan siya ni Miggy at sinabing tao pa rin ang utak ng lalaki. Lalong nalito si Shin, ngunit biglang nagbago ang panga ng lalaki at nagsimulang magsalita bilang alien. Muling nagulat si Shin dahil ngayon lang niya ito nakita. Ngunit ang lalaki at ang alien ay iisang bibig ang ginagamit at tila nag-aagawan kung sino ang magsasalita. Ipinaliwanag ni Miggy na ang utak ng taong yon ay tao pa rin habang ang bahagi mula panga hanggang dibdib ay alien. Kinumpirma naman ito ng alien at sinabing magkahawig sila sa isang paraan. Naupo sila upang mag-usap at ikinwento ng lalaki ang kanyang buhay, iniwan siya ng kanyang asawa at pakiramdam niya ay wala siyang silbi, kaya naisipan niyang tumalon sa dagat. Ngunit wala siyang lakas ng loob. Hanggang sa atakihin siya ng Parasite at pareho silang nahulog sa tubig. Ipinagpatuloy ng Joe Parasite ang kwento at sinabing susubukan itong abutin ang ulo, ngunit napagtanto nitong malulunod ang host, kaya ginawa nitong parang tubo sa paghina ang sarili nito at iniligtas siya. Kaya sila naging ganito, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Uda at ang Parasite niya ay si Joe. Dinala nila si Shin sa ospital kung saan umiyak si Uda matapos marinig ang kanyang kwento habang tinutukso siya ni Joe. Nagalok si Uda na tutulungan si Shin kapag nahanap niya ang kaaway, at tinanggap niya ito. Kinagabihan, ginaisin ni Miggy si Shin at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang kakayahang hatiin ang katawan at kontrolin ang maliliit na bahagi. Ipinakita niya ito at sinabi na ginamit niya ang mga bahaging iyon upang ayusin ang puso ni Shin. Kaya ngayon ay 30% ng kanyang katawan ay binubuo na ng alien cells. Nagtaka si Shin kung umabot ba ito sa kanyang utak. Hindi sigurado si Miggy, ngunit tinanong kung may napansin siyang kakaiba. Naalala ni Shin na kahit gusto niyang umiyak sa ospital, hindi siya nakaiyak, at iniisip niyang baka unti-unti na siyang nagiging hindi tao. Kinabukasan, tinanong ni Maki kung mukhang normal siyang tao, at sinabi nitong oo. Ngunit nang umiti lang siya nang walang sagot, sinabi nitong parang umiiyak siya sa loob. Biglang tumawag si Uda at sinabing nakita na niya ang kaaway at susubukan niya itong pigilan. Sinabi ni Shin na umatras agad dahil mapanganib ito. Sinubukang tumakas ni Uda ngunit hinabol siya ni Nabuko. Samantala, tumakbo rin si Shin papunta roon ngunit biglang nakatulog si Miggy. Gayunpaman, naging sandata siya at sinabing si Shin na ang bahala. Na-corner si Uda sa bangin habang papalapit si Nabuko. Nagulat ito na may isa pang host na buo pa ang utak kaya nagpa siya itong patayin siya. Nagsimula ang laban ngunit napaatras sila. At tinamaan sa puso si Uda at nahulog. Iniwan siya ni Nabuko, ngunit naramdaman ito ang presensya ni Shin. Nagulat ito na buhay pa siya at sinabi na dapat ulo ang tinarget niya. Nagalit si Shin at sinabing tigilan na ang paggamit ng boses ng kanyang ina. Nagpasya siyang lumaban at kahit nagbago ang anyo nito, malinaw na niyang nakikita ang galaw nito. Naiwasan niya ang mga atake at napunta sa gilid ng bangin kung saan nakita niya ang sugatang si Uda. Iniisip ni Shin na ang tanging taong makakaintindi sa kanya ay patay na. At siya ay nagnangalit sa galit. Sumugod siya pasulong at nasugatan si Nabuko sa kanyang mabilis na mga atake. Tinutok ni Shin ang ulo nito at pinutol ang mga galame niya. Ngunit nang subukan niya itong tapusin, ginamit nito ang kanyang puso upang ipagtanggol ang sarili. At nang makita ni Shin ang marka ng paso, bumuo sa kanyang isipan ang mga lumang alaala ng kanyang ina at siya ay napatigil. Ginamit ni Nabuko ang sandaling iyon upang gumanti at masugatan siya. Nasa alanganin si Shin habang siya ay nagre-regenerate at muling tumayo. Ngunit bigla na lang naputol at napira-piraso ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay bumagsak sa dagat. Sina Uda at Joe ang may gawa nito at nagawa nilang makaakyat sa sarili nilang paraan. Sinabi ni Uda kay Shin na ang babaeng yon ay hindi ang tunay niyang ina. Ngunit kahit ganoon, hindi niya dapat siya patayin gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantala, iniisip ng Parasite kung paano nakaligtas si Uda. At sinabi ni Joe na napagtanto niyang puso lang ang inaatake nito, kaya binago niya ang posisyon nito sa tamang oras. Tumingin si Shin sa dagat kung saan nakahimlay ang katawan ng kanyang ina at iniisip na tapos na rin sa wakas ang lahat. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang nabasag. Maya-maya,
Na-discharge si Kazuo at bumalik sila sa parehong bangin dahil doon nangyari ang lahat. Sinabi ni Kazuo kay Shin na mahal pa rin siya ng kanyang ina at tinanong naman ni Shin kung nagdusa ba si Nebuko sa kakilakilabot na bangungot na naranasan niya. Sumagot si Kazuo na nangyari ang lahat ng mabilisan at walang sakit ang kanyang pagkamatay. Nagsimulang umiyak si Shin ngunit natutuwa siya na kahit papaano ay hindi nagdusa ang kanyang ina. Bigla na lang nawala ang lahat ng stress na matagal niyang kinikimkim at nakatulog siya sa mismong lugar. Kalaunan, bumalik siya sa lungsod at sa pagkakataong ito ay parehong malakas na nararamdaman ni Murano at Kana ang presensya niya dahil hindi na siya ganap na tao. Tumakbo si Murano papunta sa kanya at nagulat na tumangkad siya at nagbago pa ang kanyang itsura na parang dumaan siya sa pangalawang puberty. Samantala, nakahanap si Tamili ng bagong partner na sumanib sa katawan ng isang binatilyo at sinabi niya rito na bantayan si Shin ngunit huwag siyang patayin. Tinanong ng binata kung bakit siya ganoon na lang kahalaga sa kanya at sumagot siya na mapanganib siya ngunit mahalaga pa ring panatilihing buhay siya upang makakalap ng datos at maunawaan ang kanilang uri. Samantala, mas lalo pang binibigyang pansin ni Kana si Shin, ginagamit pa nga ang larawan niya bilang wallpaper. Ngunit ikinaiinggit ito ng isang mayabang na si Mitsuha. Pumunta siya sa paaralan ni Shin upang maghamon ng away. Hindi na mamalayan, dumaan si Shin sa pagbabago ng personalidad na kasing antas ng kay Sun Jinwoo. Hindi na siya ang dating mahina at sinabi niya kay Mitsuha na bilisin na nitong magsalita dahil wala siyang buong araw. Tinanong ng siga kung may nangyari ba sa kanila ni Kana at sumagot si Shin na hindi niya pa nga ito nakikita mula noong biyahe. Hindi siya pinaniwalaan ni Mitsuha at inatake siya, ngunit iniwasan ni Shin ito at pinatumba siya. Sabay sabing sumuko na dahil iba na ang mga bagay na yon. Ngunit matigas ang ulo ni Mitsuha at patuloy sa pag-atake. Ngunit in-unlock ni Shin ang parang ultra instinct at pinahiya siya nang hindi siya sinasaktan. Sakto namang dumating si Murano at nagpasya si Shin na umalis, ngunit nakikita na niya ang pagbabago sa kanyang personalidad. Tinanong niya kung may nangyari ba sa biyahe o kung siya pa rin ang dating Shin, at sumagot siya na siya rin ay nagtatanong ng parehong bagay. Pagkatapos, nag-date sila sa palengke at naroon din si Kana. Nahulaan niyang aakyat si Shin sa hagdan malapit sa kanya at tama ang hula niya. Excited siyang makita ito ngunit agad siyang nalungkot nang makita si Murano sa tabi nito. Umuwi si Shin pagkatapos at nakita niyang wasak pa rin ang kanyang ama. Nagkaroon na ito ng bisyo sa pag-inom. Kaya sinabi ni Shin na kumuha na ito ng kasambahay. Ngunit hindi makapaniwala si Kazuo kung gaano siya kamanhid magsalita at sinabihan siyang gawin na lang ang gusto niya. Kinabukasan, sinubukan ni Shin ang kanyang super hearing habang papunta sa paaralan kasama si Murano at may narinig siyang humihingi ng tulong. Kaya agad siyang pumunta sa pinanggalingan at nakita ang isang sugatang tuta sa kalsada. Sinabi ni Migi na masyado na itong sugatan para mabuhay. Kaya binuhat ito ni Shin at dinala sa hardin upang damayan sa huling sandali nito. Dumating din si Murano at sinabing akala niya ay nagbago na si Shin. Ngunit ang pagliligtas sa aso ay nagpapakitang mabait pa rin siya tulad ng dati. Ngunit agad niyang sinira ang pag-asa niya dahil nang mamatay ang tuta, itinapon niya ito sa basurahan. Natakot si Murano dahil hindi niya maintindihan kung paano niya nagawang tratuhin ang tuta ng ganoon. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Shin na hindi na yun tuta kundi isang patay na piraso ng laman. Nadismaya si Murano at sinabing nagbago na nga siya. Bago siya tumakbong umiiyak, hindi pa rin naiintindihan ni Shin kung ano ang mali sa ginawa niya, na tipikal na asal ng lalaki. Kaya pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigan para humingi ng payo, na isa ring tipikal na galaw ng lalaki. Sinabi ni Migi na wala naman siyang maling sinabi kung logika ang pagbabasehan. Ngunit malinaw na iba na siya sa dati dahil hindi tatawaging piraso ng laman ng dating Shin ang isang tuta. Napagtanto ni Shin ang kanyang pagkakamali at nagpasalamat kay Migi. Pagkatapos, bumalik siya at inilibing ng maayos ang aso, kahit iniisip pa rin niya kung paano makakatulong ang katawan nito sa puno bilang sustansya. Kalaunan, naghintay siya sa labas ng klase ni Murano ngunit tumakbo ito nang makita siya. Kaya nagpasya si Shin na bigyan muna siya ng espasyo. Binalaan siya ni Migi na may isa pang alien na malapit. At kahit naging maingat si Shin, sinabi ni Migi na hindi ito kaaway at katulad ni Tamiya. Ibig sabihin ay maaaring makinig ito sa rason at gustong makipagkita. Dumating ang alien at hinarap siya ni Shin. Ngunit bigla namang dumating ang bully sa paaralan at sinuntok siya ng alien dahil sa panggugulo. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Haidayo at sinabi kay Shin na gusto niyang magsimula sa pagiging kaibigan nila ni Migi. Nagulat si Shin sa mungkahin ito at idinagdag ni Haidayo na may pay class sila ngayon at gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan. Sa klase, nagkarera sila at pinigilan ni Shin ang kanyang bilis upang hindi magmukhang kakaiba. Ngunit hindi nagpigil si Haidayo at muntik nang makabasag ng national record.
Pagkatapos ng klase, kinausap siya ni Haidayo ng pribado at sinabing kahanga-hanga ang sports. Ngunit wala itong pakialam kay Shin at tinanong kung si Tamiya ba ang nagpadala sa kanya upang patayin siya. Sumagot si Haidayo na iba na ang pangalan niya ngayon at oo, siya ang nagpadala sa kanya ngunit hindi upang patayin si Shin. Sinabi niyang wala siyang balak manakit ng tao at idinagdag na ilang buwan na siyang hindi kumakain ng tao dahil natutunan niyang kumain ng ibang uri ng karne na sa tingin niya ay mas mabuti para sa lahat. Nahihirapan maniwala si Shin, ngunit iginiit ni Haidayo na may mga parasite na gustong makipamuhay ng mapayapa sa mga tao. Bahagyang naniwala si Migi, ngunit sinabi nitong itigil na ang usapan dahil malapit na siyang makatulog at ayaw niyang malaman yun ni Haidayo. Pagkatapos, pumunta si Shin sa classroom ni Morano upang makipag-usap muli. Ngunit nagsimulang mag-isip tungkol sa mga parasite at nagalit. Nang lumapit si Morano upang makipag-ayos, nakita niya ang galit nitong mukha at tahimik na umalis, na ikinadismaya niya. Samantala, naghihintay si Kana kay Shin pagkatapos ng klase, naniniwalang siya ang kanyang soulmate at may kakayahan siyang mahanap siya. Nararamdaman niyang papalapit siya at masaya siyang bumati, ngunit si Haidayo pala yun. Nalito si Kana dahil sigurado siyang si Shin yun at naging interesado si Haidayo. Tinanong niya kung paano niya naisip na magkapareho sila ni Shin kahit hindi pa niya ito nakikita, ngunit tumanggi siyang sumagot. Hinayla siya ni Haidayo upang alamin ang totoo at sumigaw siya ng tulong. Mabuti na lang at napadaan si Shin at agad siyang pumunta sa pinangyarihan. Tumakbo si Kana papunta sa kanya at tinanong ni Shin si Haidayo kung ano ang ginagawa nito. Sumagot ito na gusto lang niyang makipag-usap sa babae dahil sensitibo ito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Shin na kapag may nangyari sa mga taong nasa paligid niya, siya ang uunahin niyang patayin. Muling sinabi ni Haidayo na wala siyang balak makipaglaban at umalis na lang. Napansin niyang mahina ang signal na nagmumula sa kanang kamay ni Shin. Pagkatapos, nagpasalamat si Kana kay Shin at sakto namang dumaan si Morano. Malakas na sinabi ni Kana kay Shin na ihatid siya sa istasyon dahil natatakot siya. Pumayag siya, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang tumatakbo palayo si Morano at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ngunit wala na siyang magagawa kundi ihatid si Kana. Habang naglalakad sila, sinabi ni Kana na nararamdaman niya siya, ngunit aminado siyang mali ang radar niya ngayon. Sinabi ni Shin na hindi yun magandang bagay dahil nakakadama siya ng mapanganib na wavelength at pinayuhan siyang lumayo rito. Pag-uwi ni Shin, nakita niyang lasing pa rin ang kanyang ama. Tinanong siya ni Kazuo kung paano siya naging ganoon kalakas at sinabing parang bakal ang katawan niya, na mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, hindi pinansin ni Kana ang payo ni Shin at lumingon nang maramdaman niya ang presensya nito. Ngunit si Haidayo ang nakita niya at sinubukang tumakas. Sakto namang dumating si Mitsuo at hinamon si Haidayo dahil sa paghabol sa babae niya. Kahit pinigilan siya ni Kana, nauwi sila sa isang liblib na lugar at doon siya bagbog sarado. Binalaan siya ni Haidayo na huwag na siyang lapitan muli dahil sa susunod ay papatayin na niya ito. Ngunit hindi niya napansin na sinusundan din siya ng kaibigan ni Shin na si Takai dahil nagkakaroon na ito ng paghanga sa kanya. Samantala, pumunta si Shin sa paaralan at tumingin sa notice board kung saan niya unang nakilala si Morano, ngunit muli siyang hindi pinansin ito. Nasa malapit din si Haidayo at naramdaman niya ang mahinang signal mula kay Migi na nagdulot ng kanyang pagdududa. Sinubukan niyang gamitin ang killing intent upang makakuha ng reaksyon, ngunit walang nangyari at nagsimulang isipin ni Haidayo na may mali kay Migi o baka siya ay tanga lamang. Nang araw na yon, pag-uwi ni Shin, nakita niyang may kausap ang kanyang ama na isang opisyal ng gobyerno na naniniwala sa kwento niya tungkol sa halimaw. Ngunit sinabing hindi nila ito maaaring isapubliko dahil magdudulot ito ng takot. Sinabi niyang pandaigdigan ang problema at pinayuhan si Kazuo na isipin ang mga parasite bilang mga mababangis na halimaw na nagtatago sa mga tao. Gumawa rin sila ng sketch batay sa kanyang paglalarawan at gumuhit ang artist ng eksaktong mukha ng nilalang. Samantala, nagbago na ng anyo si Tamiya at nakikipagkita sa isa pang matalinong parasite. Sinabi niya na kung patuloy silang kakain ng tao nang walang pag-iisip, sila ay wuhulihin. Sumang-ayon ang lalaki at sinabing siya lamang ang nakaisip ng ganoon kalalim. Nang tanungin niya ang kanilang layunin, sinabi nito nga mga tao ay lason sa mundo at sila ay narito upang kontrolin ang populasyon. Pag-uwi, nagpa siya ang ama ni Shin na sabihin ang katotohanan at ibinunyag ang lahat. Tahimik na nakinig si Shin at tumango, ngunit hindi niya ibinunyag ang tungkol sa kanyang sarili. Sa ibang lugar, ang sketch artist pala ay kapatid ni Takai. Isang gabi, sumilip si Takai sa notebook nito habang natutunog at nakita ang sketch ng parasite. Bigla itong nagising at kinuha yon. Sinasabing bahagi yon ng isang investigasyon. Kinabukasan, napansin ni Takai si Haidayo na mag-isa at muli siyang minanmanan. Bigla,
May ligaw na baseball na tumama sa ulo nito at nag-iwan ng uka. Mabilis siyang gumaling mula sa sugat at sapat na yon upang matakot si Takay at mapagtanto na may mali. Samantala, nagpa siya si Shin na kausapin si Morano at ayusin ang lahat. Ngunit sa sandaling gagawin na niya yon, binabalaan siya ni Migi na nagiging hostile si Haidayo. Lumalabas na dumating ang grupo ni Mitsuha para maghayganti sa kanya at handa na siyang patayin ang mga ito. Mabilis na tumakbo si Shin para pigilan siya habang si Morano ay naiwan na naguguluhan. Sa kabilang banda, nararamdaman din ni Haidayo ang nangyayari at sinabihan ng mga lalaki na sabay-sabay umatake dahil ayaw niyang hintayin si Shin. Biglang tumalon si Shin sa pader at dumating doon. At nagulat si Hyo at nagtaka kung paano siya naabot ni Shin ng ganoon kabilis. Hinarap ni Shin si Hyo at tinanong kung ipinapakita na ba niya ang kanyang tunay na sarili. Sinabi ni Haidayo na hindi niya kasalanan dahil ang mga lalaki ang nagsimula ng gulo at sinabi ni Shin na umalis na siya dahil siya na ang bahala. Nagpasya si Haidayo na sundin ang payo at umalis nang hindi pinapansin ang mga panginsulto ng mga lalaki. Pagkatapos ay tinukso ng mga siga si Shin dahil pinoprotektahan niya ang isang kaibigan. Ngunit nagalit siya at sinabing hindi niya kaibigan si Hyo. Sinabi niya sa lahat na umuwi na at huwag nang targetin si Haidayo para sa sarili nilang kaligtasan. Halos maniwala si Mitsuha sa kanya, ngunit hindi ang ibang mga lalaki. Ngunit pagkatapos ay tinawag ni Shin ang pinakamalakas sa kanila para makipaglaban. Biglang umatake ang lalaki kay Shin, ngunit madali niya itong naharang ang suntok nito. At habang malapit na niyang durugin ang braso nito para takutin ang lahat, napagtanto ng lalaki ang agwat ng kanilang lakas. Agad siyang tumakbo palayo at sinabihan ang mga kasama niyang sumunod dahil hindi sila mananalo. Bumalik si Shin sa paaralan pagkatapos noon at nakita si Morano na naghihintay sa kanya habang hawak ang kanyang bag. Mag-aayos na sana sila ng kanilang relasyon nang biglang hinayla siya ni Shin palapit dahil naroon si Hyo. Tinanong siya nito kung ano ang ginawa niya sa mga bully at galit siyang sumagot na wala itong pakialam. Umalis si Haidayo at pinaalalahanan ni Morano si Shin na nasasaktan na ang kanyang kamay. Humingi siya ng tawad at binitawan ang kamay nito, sinasabing mukhang normal si Haidayo ngunit sira ang loob nito. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Morano at sinabing talagang nagbago na siya. Sinabi niyang ang kanyang Shin ay hindi magsasalita ng ganoon at tinanong kung siya ba talaga si Shin. Napaykan siya rito at sinigawan siya na tumahimik. Dahilan para tumakbo si Mayano habang umiiyak. Kalaunan, umupo si Shin mag-isa at nakaramdam ng lungkot. Iniisip niyang ganito ang nararamdaman niya dahil sa butas sa kanyang puso. Sinubukan siyang tulungan ni Migi at sinabing naging mas malakas si Shin sa pisikal at mental at hindi mahalaga ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. Samantala, sinusundan pa rin ni Takei si Haidayo at sa wakas ay nakita niya itong nagbabago ng mukha na ikinagulat niya ng husto. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa mga halimaw na nagpapalit ng mukha at alam niya kung sino ang makakapagsabi pa sa kanya tungkol dito. Umuwi siya at tinanong ang kanyang kapatid tungkol sa mga halimaw at sinabi nito na kaya nilang sakupin ang katawan ng tao at kumain ng mga tao. Nagsimulang maniwala si Teki na halimaw nga si Hyo, ngunit nakakaramdam din siya ng pag-aalinlangan at takot. Nagpasya siyang kausapin muna si Hyo imbes na agad kumilos, na isang smooth brain na desisyon. Kinabukasan sa paaralan, tinawag ni Takay si Haidayo para makipagkita at nagdala siya ng bote ng asido para sa sariling depensa. Nang dumating si Hyo at tinanong kung bakit niya siya tinawag, sinabi niyang gusto niya ito ngunit nakita niyang gumagawa ito ng kakaibang bagay. Tinanong niya kung isa ba talaga itong halimaw na kumakain ng tao. Tinanong ni Haidayo kung paano kung oo nga at sinabi niyang umuwi na ito nang hindi nananakit ng kahit sino. Nagalit si Haidayo dahil nabunyag ang kanyang lihim at nagbago siya upang patayin siya. Kasabay nito, naramdaman ni Migi ang panganib at binalaan si Shin na nagalit kay Takay dahil sa pagiging pabaya at tanga nito. Lumabas si Shin ng silid-aralan at tumakbo sa hallway para hanapin si Takay. Ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Sa kabilang banda, nagpapanik na si Takay dahil ipinakita ni Haidayo ang kanyang tunay na anyo. Sinabi nito na huwag siyang gagalaw at nangakong magiging walang sakit ang kanyang kamatayan kung makikipagtulungan siya. Inatake siya nito, ngunit nadapa siya at kahit papaano ay nakaiwas. Pagkatapos ay nakita niya ang bote ng asido at itinapon ito sa desperasyon. Hiniwa ito ni Haidayo sa ere, ngunit tumalsik ang asido sa kanya at nasunog ang kanyang mukha. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit at lalo pang nagbago ang anyo, at ginamit ni Takay ang pagkakataon para makatakas. Umakyat siya sa bintana habang ang mga estudyanteng nasa ibaba ay napatingala at napansin siya. Ngunit bago pa sila makariyak, biglang may humugupit na tentacle. Tumalon si Takay pababa sa takot,
ngunit may puno na samalo sa kanyang pagbagsak at nagmadaling lapitan siya ng mga estudyante bago sila nagpasya na umakyat para tingnan ang nangyari. Samantala, nagpapanik si Haydayo dahil nagmorph siya ng hindi nag-iisip at may ilang asido ang pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay deformado na at hindi siya makapag-isip ng maayos o makontrol ang kanyang ekspresyon dahil sa mga nasirang tissue. Naramdaman ni Miggy ang kanyang magulong mga iniisip at sinabi kay Shin na kailangan nilang magmadali. Kasabay nito, ang mga estudyante at guro na umakyat ay nakasalubong si Haydayo sa kanyang nagbago na anyo, at nikas niyang pinatay ang lahat bago tumakas, na agad ipinaalam ni Miggy kay Shin. Ang ilang natitirang guro ay nasaksihan ng massacre at sumigaw sa takot bago nagpatunog ng alarma at tumawag ng pulis. Naramdaman ni Miggy na papunta si Haydayo sa kanilang silid-aralan. Kaya nagmadali silang bumalik, ngunit nakasalubong nila ang nagpapanik na mga tao sa pasukan. Sinabi ni Miggy na gamitin nila ang kaguluhan para ligtas na makalikas, ngunit nagpapanik pa rin ang mga guro at sinabing may isang klase na nawawala. Napagtanto ni Shin na klase iyon ni Murano at nagmadali siyang hanapin siya. Habang paakyat siya, nakita niya ang mga estudyanteng tumatakbo pababa sa takot. Ngunit wala si Mayano sa kanila, at hindi niya matanggap na mawala siya. Narating niya ang palapag at nakita ang tambak ng mga bangkay at sandaling nablangko ang isip niya habang sumisigaw sa takot. Sinabihan siya ni Miggy na kumalma at kontrolin ang kanyang paghinga at naalala ni Shin ang sinabi ng kanyang ama at ni Murano na iba na siya ngayon. Napagtanto niya kung gaano siya nagbago nang mabilis niyang mabawi ang focus at nanumpang ililigtas si Murano sa pamamagitan ng pagpatay kay Haydayo mismo. Sumunong siya at nakakita ng isang taong kamukha ni Murano, ngunit sa kabutihang palad ay ibang tao pala yon. Nagpatuloy siya at ginamit ang kanyang pinahusay na pandinig para mahanap ang tatlong tao. At nang makarating siya roon, nakita niya si Murano kasama nila. Pagkakita pa lang sa kanya, mahigpit siyang niyakap nito, at sinabi ni Shin na kailangan na nilang umalis agad. Nagpapanik ang ibang mga lalaki dahil alam nilang naganap ang massacre sa direksyong pinanggalingan ni Shin. At inakala nilang isa siya sa mga halimaw kaya tumakbo sila sa kabaligtarang direksyon at agad na napatay. Nang mapagtanto na malapit si Haydayo, hinawakan ni Shin si Murano at tumakbo papasok sa isang bakanteng silid-aralan, saka tumanon palabas ng bintana, lumundag sa bakod ng paaralan, at dinala siya sa ligtas na lugar. Nanginginig pa rin sa takot si Murano kaya marahan niya itong inalo at ibinigay sa mga emergency services bago siya tumalikod at naglakad pabalik sa paaralan. Sa puntong yon, napalibutan na ng pulis ang lugar kaya hindi madaling makapasok. Ngunit nang tanungin ni Miggy kung gusto pa rin niyang lumaban, sinabi ni Shin na responsibilidad nilang tapusin ito. Naniniwala si Miggy na mahuhuli rin ang pulis si Hio, ngunit nakita ni Shin kung paano pinatay ni Haydayo ang ilang pulis at tumakas patungo sa bubong kahit sugatan. Nagpasya siyang ang tanging paraan para matalo si Hio ay ang barilin nito mula sa malayo. Kaya pumunta siya ng 300 metro ang layo para hindi mahalata. Matyaga siyang naghintay na umakyat si Hio sa bubong, pagkatapos ay pinagsama ang kanyang lakas at ang aimbat ni Miggy para ihagis ang bato na parang bala. Kinagos ng bato ang puso ni Hio ng perpekto at natagpuan ng pulis ang kanyang bangkay makalipas ang ilang sandali. Kalaunan, iniulat sa balita na may problema sa droga si Hio at nag-amok na ikinamatay ng maraming estudyante dahil nagpasya ang gobyerno na itago ang katotohanan. Sinabi ni Mig na matalinong desisyon yon dahil imposibleng makilala ang mga parasite sa tao gamit ang karaniwang paraan. Sinabi ni Shin na kailangan nilang tulungan ang mga tao ngayon, ngunit tumanggi si Miggy at pinaalalahanan siya na ang sarili niyang kaligtasan ang kanyang iniintindi at gusto niyang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kasabay nito, nagkakaroon ng lihim na pagpupulong ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa susunod na gagawin. May ilan na nagsasabing dapat nilang ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga parasite. Iniisip nila kung paano sila matutukoy. Sinabi ng isang siyentipiko na ang mga selula ng parasite ay nabubuhay lamang kapag may tuloy-tuloy na supply ng dugo, lalo na kung maliit ang bahagi. Iminungkahi niya na ang pagbunot ng buhok ang pinakamadaling test dahil kung parasite ito, gagalaw ang buhok at mamamatay. Ngunit kung tao, walang magiging reaksyon. Sumang-ayon ang lahat na napakagaling ng ideya at iminungkahi pa ang siyentipiko para sa Nobel Prize. Samantala, mas naging malapit sina Shin at Marana pagkatapos ng insidente. At hindi kailanman sinabi ni Shin ang buong katotohanan sa kanya tungkol sa kanyang ginawa. Sinabi niyang ang pagtalon mula sa ikatlong palapag at sa bakod ay dahil lamang sa adrenaline rush, at naniwala siya. Maya-maya, nakakita sila ng dalawang bata sa harap nila na nagbubunutan ang buhok ng isa't isa bilang pagbati, na naging karaniwang gawain matapos kumalat ang bagong paraan ng pagtukoy. Ngunit mapanganib ito dahil ang mga parasite na nabubunyag sa mga liblib na lugar ay agad pinapatay at kinakain ang mga taong nakakaalam ng kanilang lihim.
Sa kabilang banda, nanaginip si Kana na isa siyang prinsesa sa isang hardin ng bulaklak kung saan biglang umatake ang mga halimaw. Sa kabutihang palad, dumating si Shin bilang isang prinsipe na nakasuot ng makinam na baluti at pinatay ang mga halimaw, iniligtas siya. Ngunit bago pa sila maghalikan, nagising siya na lubos na nahihiya. Naging dulo last boss na siya at kumbinsido na may mahalagang kahulugan ang panaginip. Kalaunan, binasa niya ang balita tungkol sa insidente sa paaralan na kinasangkutan ni Haidayo at naalala ang babala ni Shin tungkol sa panganib, na nagpaisip sa kanya kung may kinalaman si Shin dito. Bigla niyang naramdaman na dumadaan si Shin malapit sa kanya kaya palihim siyang lumapit at sinubukang bunutin ang buhok nito. Ngunit pinigilan siya nito at sinabing bastos iyon. Sa huli ay pumayag din siya. At dahil walang reaksyon ng buhok, nagpasya si Kana na itago ito bilang pampaswerte. Sumunod siya kay Shin at tinanong kung may alam ba siya tungkol kay Haidayo, ngunit itinanggi niya ito. Nagsimulang mag-isip si Shin kung mapagkakatiwalaan ba niya si Kana sa katotohanan dahil tila espesyal ito, ngunit alam niyang gising si Migi at hindi papayag. Kaya sa halip, sinabi niya kay Kana na lumayo tuwing nararamdaman niya ang presensya nito dahil baka makatagpo siya ng halimaw. Ngunit binaliwala ito ni Kana at sinabing magbubunot na lang siya ng buhok para sigurado. Labis itong ikinagalit ni Shin kaya itinulak niya siya sa pader at sinigawan na huwag gawin yon. Kumalma rin siya pagkatapos at ipinaliwanag na delikado yon, at lihim na natuwa si Kana na nag-aalala siya para sa kanya. Biglang sinabi ni Migi na kailangan nilang mag-usap at tumakbo si Shin nang hindi alam na nakita ni Mayorano ang lahat mula sa malayo. Habang binabalaan ni Migi si Shin na huwag nang kausapin si Kana dahil nagbibigay siya ng masyadong maraming pahiwatig, nakita ni Kana si Mayorano at nagpasya silang mag-usap. Tinanong ni Mayorano kung sa tingin din ba ni Kana ay nagbago ng malaki si Shin kamakailan. Ngunit sinabi nitong matagal na siyang ganito, intense at mabagsik. Alam ni Kana na gusto ni Mayorano si Shin, ngunit ang nag-aalalang ekspresyon nito ay nagpapakita na hindi maayos ang lahat sa pagitan nila, at nagbibigay yun sa kanya ng pag-asa na may pagkakataon pa siya. Sa ibang bahagi ng lungsod, isang malaking maskuladong lalaki na naka-underwear at sando lamang ang pumasok sa opisina ng Yakuza at tinanong ang gwardya kung ilang tao ang nasa loob. Nang sabihan siyang umalis, tumanggi ang lalaki na may nakakatakot na ngiti sa mukha. Sinubukan siyang atakihin ng gangster para turuan ang leksyon. Ngunit binangga ng lalaki ang ulo nito sa pader at pumasok sa gusali, saka pinatay ang lahat ng nasa loob. Iniiwasan niya ang mga bala, at pinaghihiwa-hiwalay ang mga tao gamit ang kanyang mga kamay na walang armas nang hindi man lang natatamaan. Biglang may isang lalaking nakasugat sa kanya gamit ang espada. Ngunit binasag niya ito gamit ang kanyang mga kalamnan at pinalipad iyon papunta sa ulo ng isa pang lalaki. Binilang niya yon bilang isa at nagpatuloy sa pagpatay ng mas marami pang gangster, binibilang ang bawat beses na siya ay natatamaan. Sa huli, 3 beses lang siyang natamaan at inisip niya medyo magandang resulta na yon. Ang natitirang mga gangster ay takot na takot, ngunit tinanong siya kung ano ba ang pinagsasabi niya. At sinabi ng parasito sa kanila na nagsasagawa siya ng eksperimento upang subukan kung gaano siya kalakas laban sa isang armadong grupo bago sila patayin. Sa labas, nagtipon ang mga tao sa paligid ng gusali nang makita ang mga bangkay at tumawag ng pulis, at natakot sila nang makita ang lalaking lumalabas na puno ng dugo. Gayunpaman, sa halip na lumayo, hanggal nila siyang hinabol, ngunit bigla siyang naglaho sa isang kanto, hinablat ang isa sa mga lalaki mula sa likuran, at bumalik na nakabihis tulad niya. Kalmado siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan, at dinala siya ng kanyang parasite driver sa kanyang amo, na labis na natuwa sa resulta ng kanyang maliit na pagsubok. Samantala, sina Shin at Mayorano ay nagpunta sa kanilang unang date. Ngunit mabilis itong naging awkward nang banggitin niya kung gaano na siya nagbago at iminungkahi pa na ang Shin na bumalik mula sa biyahe ay maaaring hindi na ang parehong tao. Nang mabanggit niya ang biyahe, biglang tumayo si Shin at umalis. Kalaunan, umupo sila sa isang bangko upang magpahinga at napansin ang isang batang umiiyak dahil hindi niya masabayan ang kanyang ina. Tinawag niyang tanga ang kanyang ina at ang babae, na pagod na, ay nagalit at sinubukang sampilan siya. Na-trigger nito ang isang masakit na alaala sa isipan ni Shin tungkol sa sarili niyang ina at nagsimula siyang magbulong tungkol sa butas sa kanyang puso. Nag-alala si Mayorano sa kanya at nang tawagin niya ang kanyang pangalan. Biglang kumalma si Shin. Naglakad silang pauwi at iniisip niya kung ang pagsasanib niya sa mga selula ni Migi ay nagbawas sa kanyang emosyon. Gayunpaman, sigurado siyang gusto pa rin niya si Mayorano at ang mga damdaming yun ay tunay na kanya. Habang naglalakad sila pauwi, biglang naramdaman ni Kana si Shin at agad na tumakbo papunta sa kanya. Ngunit nakita niya itong hinahalikan si Mayorano. Nadurad ang kanyang puso sa nakita at tahimik siyang umalis. Sa kabilang banda, nagpaalam si Mayorano kay Shin ngunit nagsimulang umiyak ng mag-isa.
Hindi pa rin sigurado kung ang kasama niya ay ang totoong Shin. Nang gabing yon, desperadong tumawag si Connor kay Shin at sinabing gusto niya itong makausap. Nakipagkita siya sa kanya kinabukasan. Ngunit sa estasyon, biglang naramdaman ni Miggy ang 5 sa kanyang mga kauri sa malapit, kaya natarante si Shin dahil napakarami nila. Sinabi ni Miggy na napansin din siya ng mga ito ngunit mukhang hindi pa naman hostile. Habang papalapit sila, naramdaman ni Miggy na may kabuuang 8 parasito, 6 sa entablado at 2 sa ibaba. Sumilip si Shin at nakita ang isang kandidatong alkalde na nagpo-promote ng mga pulisya para sa kalikasan kasama ang kanyang mga taga-suporta, at iniisip niya kung sino sa kanila ang mga parasito. Bigla, nagtama ang mga mata niya at ng lalaking pumatay kanina, at agad nilang nakilala ang isa't isa bilang mga parasito. Natarante si Shin, ngunit kumpiyansa si Miggy na hindi siya aatakihin dahil wala itong interes. Nagpasya si Shin na tumakbo agad ngunit nasalubong niya si Kana. Tinanong niya kung bakit ito naroon at sinabi nitong nakakatawang tanong yon dahil doon siya nakatira at siya ang tumawag sa kanya. Doon nang naalala ni Shin ngunit lalo siyang nag-alala para sa kanya. Kalaunan, umuwi sina Shin at Miggy at pinag-usapan ng politiko na si Hiaawa. Iniisip nila kung parasito ito at kung bakit gugustuhin itong maging mayor. Sinabi ni Miggy na baka talagang interesado ito sa trabaho at maaari pang maging mahusay na mayor. Ngunit iminungkahi rin niyang baka sinusubukan ni Hiaawa na gumawa ng ligtas na lugar para sa mga parasito na biglang nagbigay linaw kay Shin. Pagkatapos, naalala ni Shin si Kana at ang sinabi nito na nakakaramdam siya ng kaparehong enerhiya mula sa 3 o 4 pang tao. Kaya lalo siyang nag-alala para sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Shin upang magmasid sa base ni Hiaawa para malaman kung ilan ang mga parasitong nagtatago roon, ngunit nasalubong niya si Kana. Kinausap niya ito at tinanong kung nakakaramdam din ba ito ng kakaibang sensasyon mula sa ibang tao. Sinabi ni Kana na minsan nangyayari yun sa mga random na tao. Nang sabihan siya ni Shin na lumayo rito, tumanggi siya at gustong malaman ang dahilan kung konektado ba ito sa mga parasito. Biglang dumating si Mitsu at sinabi na gusto niyang kausapin si Kana. Umalis si Shin at sinabi sa babae na mag-uusap sila ng seryoso sa susunod at i-text niya ito. Sinabi ni Kana na lagi niyang nararamdaman si Shin sa malapit, at nagselo si Mitsuha at iniisip kung para na ba siya sa iba. Kalaunan, tinanong ni Miggy si Shin kung seryoso ba siyang sabihin ang totoo kay Kana. At inamin niyang oo, agad siyang binalaan ni Miggy na kung magiging banta siya, kailangan niya itong patayin dahil mas mahalaga ang pagprotekta sa kanilang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy na iniisip ni Kana si Shin at biglang naramdaman itong malapit, kaya lumabas siya sa gabi upang hanapin siya ngunit nakatagpo ng isang nakakatakot na babae at natakot. Tumakbo siya palayo, ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shin na makipagkita kinabukasan. Nagkita sila sa isang abandonadong gusali at hinampes ni Shin ng pader upang masigurong natutulog si Miggy. Pagkatapos, sinabi niya kay Kana ang lahat tungkol sa mga parasito at kay Miggy, umaasang maiintindihan niya. Ngunit hindi siya naniwala at sinabing nagsisinungaling siya dahil ayaw na nitong makipagkita sa kanya dahil may girlfriend na siya. Sinabi ni Shin na hindi siya magsisinungaling tungkol dito para lang iwasan siya. Nagtantrum si Kana at iginiit na espesyal ang kanyang kakayahan at kaya niyang makilala si Shin mula sa iba. Kahit nagsisinungaling siya, pinili ni Shin na paniwalaan siya. Umalis si Kana ngunit sinabi niyang umaasa siyang makita kung ano ang kayang gawin ng kanyang kanang kamay balang araw. Kinabukasan, naglalakad si Shin pauwi kasama si Mororano habang lihim silang sinusundan ni Kana. Iniisip kung bakit hindi siya napapansin kahit na dapat ay soulmate sila. Gusto niyang mapansin siya at hindi niya namalayang naglalabas siya ng signal na tulad ng sa mga parasito. Naagad namang naramdaman ni Miggy. Biglang lumitaw muli si Mitsuha at pinabalik si Kana sa realidad. Sinasabing tigilan na niya si Shin dahil may iba na ito at hindi ito para sa kanya. Nagalit si Kana at tinanong kung sa tingin ba niya ay siya ang tama para sa kanya. Tinawag niya itong pangit at tanga na nakasakit kay Mitsuha. Napagtanto ni Kana na samobra siya at sinubukang humingi ng tawad. Ngunit huli na at umalis si Mitsuha nang hindi lumilingon. Kinabukasan, sinabi ni Miggy kay Shin na kaya nang maglabas ni Kana ng signal tulad ng ibang parasito. Natarante si Shin dahil maaaring itong maglagay sa kanya sa panganib. Sinabi ni Miggy na maikli lang ang range nito at kailangan ng matinding focus kaya dapat ay ligtas siya. Ngunit ibinunyag ni Shin na sinabi na niya kay Kana ang lahat habang natutulog si Miggy. Nangako siyang hindi sila ipagkakanulo ni Kana at hiniling kay Miggy na ipakita ang tunay nitong anyo sa kanya. Pumayag si Miggy na ikinagulat ni Shin dahil hindi ito karaniwan para sa kanya. Nagpasya si Shin na makipagkita kay Kana kinabukasan. Ngunit pagdating niya sa estasyon, biglang naramdaman ni Miggy ang 2 parasito sa malapit.
Agad binago ni Shin ang lugar ng pagkikita at nagkunwaring may kausap sa telepono para hindi magmukhang kainahinala. Nang umalis ang mga parasito, tinawagan niya si Kana ngunit naiwan na nito ang kanyang telepono sa bahay. Determinado na patunayan ang kanyang kakayahan, nagpasya si Kana na hanapin si Shin sa pamamagitan ng pagsunod sa signal. Kasabay nito, nakaramdam si Migi ng signal ng parasito mula sa isang abandonadong gusali. At napagtanto ni Shin na maaaring papunta roon si Kana kaya agad siyang tumakbo. Nagkataon namang naroon na si Kana at naramdaman niya ang isang taong akala niya ay si Shin, ngunit isa pala itong parasito na kumakain ng tao. Natarante si Kana at sinubukang tumakas ngunit nakita siya ng parasito at inatake. Nasugatan ang kanyang braso, naniniwala pa rin si Kana na darating si Shin upang iligtas siya tulad sa kanyang mga panaginip, at dumating na si Shin, ngunit huli na. Nasaksak siya sa puso habang nakikita siya at bumagsak sa lupa. Puno ng galit si Shin kaya natahimik siya. Sinabi niya kay Migi na siya ang bahala sa depensa at sumugod sa parasito, ibinagsak ito sa pader at pinatay sa pamamagitan ng pagdurog sa puso nito. Bumalik siya kay Kana at binuhat ito, ngunit masyado na itong nawala ng dugo para mabuhay. Mumiti si Kana at sinabing alam niyang darating siya at parang panaginip lang ito. Namatay siya na may ngiti sa kanyang mukha habang ang hibla ng buhok ni Shin na nakapulupot sa kanyang daliri ay marahang naputol. Wasak si Shin sa kanyang pagkamatay ngunit hindi pa rin siya makaiyak. Ilang araw ang lumipas, dumalo siya sa libing ni Kana at nanatiling kalmado sa buong oras. Naroon din ang mga pulis at kinawayan siya dahil naimbestigahan na siya noon bilang siya ang nakakita sa katawan nito. Kaunti lang ang kanyang sinabi at naintindihan ng mga pulis kung bakit ayaw niya sa kanila. Gayunpaman, nagtataka sila kung sino ang pumatay sa parasitong responsable sa pagkamatay ni Kana. Samantala, naglalakad pa uwi si Shin at patuloy na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Kana. Ngunit sinabi ni Migi na ang kanyang kamatayan ay mangyayari rin sa kalaunan. Biglang dumating si Mitsuha, mukhang wasak at busog. Tinanong niya si Shin kung bakit hindi niya pinutektahan si Kana at kung bakit mukhang kalmado siya kahit patay na ito. Hindi na naghintay ng sagot, sinuntok niya si Shin at natambay ito. Hinayla niya itong pataas at patuloy na binugbog habang sumisigaw na kasalanan ni Shin ang pagkamatay ni Kana. Tinanong niya kung bakit hindi ito umiiyak at sinigawan si Shin kung tao pa ba siya. Doon na napuno si Shin at malakas na sinuntok si Mitsuha. Sumigaw siya na hindi niya alam kung tao pa siya at tinanong kung bakit kailangang maging napakahina ng mga tao. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinigilan ni Shin ang sarili na muling suntukin si Mitsuha at umalis. Habang naglalakad, patuloy niyang iniisip kung bakit hindi siya makaiyak at iniisip na baka kinuha na ni Migi ang kanyang utak nang hindi niya namamalayan. Pumunta siya sa isang parke at sinimulang ihampas ang kanyang ulo sa puno. Ngunit pinigilan siya ni Migi. Nakita ni Shin na pula pa rin ang kanyang dugo, ngunit hindi na siya sigurado kung sapat yun para sabihin siya pa rin ay isang tao. At dito na nagtatapos ang ating video, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-share ang ating mga video, para marami pa tayong magawa na magagandang anime Tagalog recap. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita tayo sa susunod.